Kaya atong i-bayo atong kamot, padulong sa ilang. Nag-ampot ka. Naway nag-take picture, as mong Indian. Pero buwan ang pukita ninyo ng tigaw-tigaw. Kampot ta, Lord, we pray na ikaw ang Diyos, magpapanalangin ninyo sa among mga bisita karon. Sila, pinagka-importante, Lord God, hallelujah, person ini nga dapit karon. Tungkol kay ikaw nagdala kanila nining lugar, nalipay may kaayo nga amo sila gikauban. And we receive them, Lord, with thanksgiving. And amo sila Ginoo nga girilisan sa panalangin. Kay ikaw ang Diyos na magatandog sa ilang mga kinabuhi, magahigap sa ilang mga kasing-kasing, nahibaw ka sa ilang mga sitwasyon. Kung sama ng ilang mga problema o pagkinahanglan, karong orasa Ginoo imong tagbuhon in the name of Jesus. Imo silang lipayon, imo silang pabatingon sa imong presensya. Ang imong gahom Ginoo balang espiritu magakunsad sa ilang mga kinabuhi. Padayon ko sila sa pag-konbiktar, sa pagsabot sa imong gugma o grasya. Na sila Ginoo magkatugkan, Lord God, hallelujah, sa imong Ginoo nagkaluoy silang kinabuhi. Na sila Ginoong Diyos, dili o God, mawag atong paglaom, dili makabatulog pagtuo. In the name of Jesus, I declare faith, pagtuo mo abot kanila sa ngalan ni Jesus. Sila makabatulog relasyon diha kanino. Karon ang kinabuhi ko lay katapusan nila maangkon ug ilang magdawat Ginoo ganang purong-purong diha sa imong gingharian. Amo sila gituboy, bayaw nila kanimo. Ikaw ang Diyos manalangin kanila. Sa ngalan sa Panginoong Jesucristo. Amen o Amen. Pagpakanan na mga bisita sa kamat tayo. Sa iyong pag-ani, balik-balik. Praise God. Ako na may inon. Balik-balik. Balik-balik. Balik yun. Sige, doon na sa word. Sayo ta magsugod sa word because kini nga mensahe atong gi-series taas-taas ug lalong ng mga mensahe. Dili naman ta mga babes, mga Kristohanon. So, kita nga naa na diri gawas atong mga bisita. Nagkaroon pa na kami, pero kampo ta ng balang espiritu sa gihapon makasabot ka natong tanan. Tagaan natong taas-taas na panahon ang pagpatalingog sa pulong sa Ginoo kay Roma 10:17 nagingon ang pagtuo mo abot diha sa pagpaminaw o sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Namingon og amen. Amen. Okay, tubuhan na itong mga Bible. Katubasahon din sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 18 hanggang sa 20. Same text na itong ibasa niya itong Domingo, patatot na tumagan usap ka teksto karon mga kaigsuonan. Matthew 18:20, I tell you the truth, the things you don't allow on earth will be the things God does not allow. The things you allow on earth will be the things that God allows. Also, I tell you that if two of you on earth agree about something, ay kalimot ana, if two of you on earth, bas paglisinas yung Bible, agree about something and pray for it, will be done for you by my Father in heaven. This is true, because if two or three people come together in my name, I am there with them. Sa Binisaya, atong basahon para atong interpret sa Bisaya para hindi kasabot sa English sa tanay na ito dito. Nagingon din ay matigsunan sa Matthew 18 verse 18 to 20 sa Cebuano King James Version. Cebuano King James Version yung ako ang ibasa. Nagingon din eh. Sa pagkatinuod
magaingon ako kaninyo nga bisan unsay inyong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini pinugkos. O bisan unsay inyong pagaluagan dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon kini linuagan. Usab sultihan ko pagamo nga kung ang duha kaninyong magakauyon dinhi sa yuta mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon alang kanila pagabuhaton kini sa akong amahan nga anaa sa langit. Kay diin gani ang duha kung tulo nga magakatigom sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Amen. Layo ng Diyos. Okay, another verse kung basahon. Dini sa Romans 14:17, nag-ingon, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. One more verse, Luke 17:21. Nor will they say, look here, it is, or there, for behold, the kingdom of God is in the midst of us. At kung ibasa kanina sa verse 20, hain ang duha kung tulo magakatigom na siya sa atong taliwala. Amen. Now, ang kingdom diri sa Binisaya naghisgot sa Binisaya ginharian sa Dios o kingdom, but diri sa in English atong gibasa kanina direkta sa Ginoo. Amen. Ingon siya din ha, where two or three gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen. Yan ingon siya din sa verse 19, unsa kuno ang mga butan na atong giluagan, luagan usab sa Dios. Ayun din, whatsoever things you allow on earth will be the things that God allows. Amen. So, inseparable ang kingdom of God. When we talk about the kingdom of God, it goes together, ang ingharian sa Diyos. Because He is the King of this kingdom. Without the King, dili matawag nga kingdom. Amen. So, kingdom of God, ang Diyos mao ang atong hari. Where diferensya kini sa atong ang nasod tungod kay ruled by a president. A presidente ay atong ruler, and we are in a democratic country. Kay balutan sa democratic country, makaigsunan dunay leader gipili, but the government and ang majority o ang magbuot mao ang power and authority gihatag ang kinatibukan sa mga tao or sa constituents. Mo nang sa nasod Pilipinas kaduhanan dunay nahitabong people's power. So ang mga tao sa gihapon ang dunay pinakadako kung magkahiusa ang mga tao mo'y pinakadakong otoridad diri sa nasod Pilipinas. Nga naman tungod kay democratic ni. But diha sa gingharian sa Dios, in the kingdom of God, we are ruled by the King. O kung unsa ang pulong o gisulti sa hari becomes a law. Mahimo ning balaod. Ug ang magbuot sa pagpadagan sa gingharian mao ang hari. Kung mayroon ang hari nga mabuhi ka. Kung mayroon ang hari mamatay ka. So, naa makaigsuulan sa gingharian sa Diyos ang atong masabtan karon. Ang ato pagkaigsuulan nga pwesto diha sa gingharian, ingon nga siya ang atong hari,
kita mga igsoon ang iyang mga katawhan diha sa gingharian. Now, doon ay mga nag-ingon nga gingharian na dito, gingharian na diri, ang gingharian mao kini, ang gingharian mao kadto. Pero dito sa Roma 14 nag-ingon nga ang gingharian ang timailhan na naa ang gingharian sa Dios mao nga ang mga tao nagkinabuhi diha sa espiritu. Amen. O napuno sa balaang espiritu. O diha sa pagpuyo sa balaang espiritu naa ang kalipay o katagbawan o kalinaw. Now, the signs na naa sa gingharian sa Ginoo is peace and joy in the Holy Ghost. Romans 14 verse 17. Romans 14 verse 17. Ang gingharian sa Diyos is not a matter of eating and drinking. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking. The kingdom of God is peace and joy in the Holy Ghost. Tanaw na ako. Peace and joy in the Holy Ghost. Sumaw na ang gingharian sa Ginoo. Kung wala ang kalinaw, wala ang kalipay, ug wala ang lihok sa balaang espiritu, dili nimo masinatian ang gingharian sa Diyos. So this can manifest kanusa ang peace, joy in the Holy Ghost madawatan sa mga katao. O kanusa ang gingharian sa Diyos tuamot. At kung dibasa ganina, diin duha kung tulo magahisgot sa iyang pangalan. Where two or three lifting the name of the King, siya sa Amen. Kini atong building, kini atong panagtigom, kini atong church. More than 3 naman ta. Matawag matandaghan. Because we atong hisgutan o giwali gidahit ang ngalan sa Diyos. Mutuba mo nga naa si Jesus atong taliwala karon. Atong pagbagan si Jesus. Kusog magpalakpak para sa Diyos. We thank you, Lord, for your presence. Amen. Hindi siya sa atong taliwala. Hallelujah. Praise God. And ngayon sa Luke 17:21, nor will they say, look here and there, for behold, the kingdom of God is in the midst of us. Amen, amen. Say amen. Ang gingharian sa Ginoo wala dito sa katitipan. Ang gingharian sa Ginoo wala ning malhin dito sa Taguig prison. Kaya na ilang hari dito. Niyaming dagan mo senador. Ang gingharian sa Diyos ni Adin. Amen. 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 Ang gingharian sa Ginoo, pwedeng na gihapon niya ito mga dapit na itong hisgutan. Pwedeng na dito sa downtown, na ang mag-igsunan dito sa tawag ni Abrisa, kaya na sila Pastor Ken, na dito sa Harvest House, na sa tanan mga simbahan, na nag-asisdo, nagkakatigong mga kaigsunan. Every church that worship the Lord, hallelujah, that praise the Lord, there and here, na ang gingharian sa Ginoo. Amen. Amen. Kung wala'y malisod sa Diyos, bisan ay nag-ampo dito, ay nag-ampo diri, ay nag-ampo lilibong binilyon ng mga nag-ampo na ang gingharian sa Diyos. Amen. Peace and joy in the Holy Ghost. Amen. And Holy Ghost is God unlimited. Amen. Mao nang bisan kinsa pa'y moampo, bisan asa pa nag-ampo na ang Ginoo, Amen. na ang gingharian. Amen. Pero mas dakugahon kining duha ug tulo or more nga magkauyon diha sa mga pangako. Amen. Okay? Paminaw po tayo. Ikaw isa naay nag-ampo, naay epekto ng pag-ampo. Ngano? Dunay tulo ka klase nga epektibong pag-ampo.
Number one, the prayer of the righteous. Amen. The prayer of the righteous in James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to each other and pray for each other that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. So ang righteous din ha, but pasabot na ang Diyos nagpuyo kaniya. Na si Jesus nagpuyo kaniya. That's why tinawag kang righteous. Right standing because Jesus is in you. So if you pray, kay righteous mo ka, epektibo mo pagampo. Say amen. Amen. Hindi mo katapaling na epektibo kayo yung pagampo. Hindi po kayong pagampo gani. Hallelujah. Bililhon kayo mo pagampo. Another verse, Proverbs 15:29. Epektibo kayong program. Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Naminaw siya sa pag-ampo sa mga matarong. Pero layo siya sa mga daotan. Pero naminaw siya sa pag-ampo sa mga matarong. Ikaduhang klase sa pag-ampo. Second type of prayer in the kingdom is ginatawag corporate prayer. Prayer in agreement. On earth. Muna ito itong ibasa sa Matthew 18. Verse 18 to 20. Kinsa rin agree na to? Kinsa rin agree na to? Atong mga kawanan sa pagto sa tingharian in agreement, corporate. Gitawag na siya united prayer. Dako kuno kayo kahimuan. Ang united prayer. Prayer in agreement. Ngayon din ha, kung mag-ampo o magkauyon, ang atong mga pag-ampo, mga kaigsuunan, bisag unsay atong pangayoon ihatag sa Dios kanato atong pagpangan ng Ginoo. Hallelujah. But do they, ano pa yung next verse? John 17:22. John 17:22, I have given them the glory that you gave me, Jesus said, that they may be one as we are one. Ingon nga ang Father, Son, and Holy Spirit, 3 in 1, nagkahiusa. They are united. Kita usab, gitagaan sa Ginoo nining mong espiritu o butangan sa Ginoo nining mong espiritu sa panaghiusa. Tanan ningon panaghiusa. Labi na gyud diha sa mga pag-ampo. Mao na nag-encourage mo na ko every Friday. Muan diri aron mag-ampo 7:30 sa gabi, humag pa ni hapon. Muari diri sa church aron mag-ampo corporately. Ayaw salig sa imong pag-ampo nga diha sa Photobras Panimalay. Well, pray without ceasing. Our daily prayer, our daily devotional, maintain na because we are righteous. And dapat lang ang takanala. Dapat lang natin personal prayers because we are righteous. Pero dunay ikaduhang type sa pag-ampo, di kinahanglan na kita muadto sa simbahan, di na ako makaigsuunan o muipunta sa mga pag-ampo na nagkauyon. Importante kayo sa church na ang mga members o mga disciples mo appeal sa mga pag-ampo. Hindi mong katapad din na appeal o prayer meeting. Ibutan sa iyong kasing-kasing. Ibutan sa iyong priority. Ang prayer meeting. Labi na din po mga ministry. Labi na din po mga leaders. Labi na din po mga music team. Hinahanglan priority ninyo na. Amen. Priority ninyo ang mga pag-ampo. So niyo din ha, He gave us, hallelujah. Jesus said, ihatag niyang glory ang ginanato. Kung saan nag-glory? Ang iyahang anointing, hallelujah, ang iyahang magkaigsunan nga himaya, nga di ka nato, nasama kanila, samahan anak ng Espiritu, nga nagkahiusap, kita usap, magkahiusap. Verse 23, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. And our good, and the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me.
Kung kita ko na nagkayusap, nagpasabot lamang ng hugma sa Diyos niya kanato. Amen. Amen. Say amen. Ay kung wala nagkayusap, wala ang hugma sa Ginoo kanato. Nakita na aman sa gingharian sa Diyos, dapat nagkayusa ta. Labi na diha sa mga pag-anto. Amen? So, dili lang kay daghantag Domingo. Kinahanglan akong padaghanon ng akong attendance sa Friday prayer meeting. Amen. And then discipleship. Mentor someone. Be a leader. Mangitag taong inyong gasigon o imuhang i-disciple. Number 3, types of prayer. Kanina prayer, the highest form of prayer. Kauban sa mga pag-ampo o pagpuasa. Okay? This is the most highest type of prayer. Praying in the Spirit. Everybody say praying in the Spirit. Praying in the Spirit. Praying in the Spirit. Uban ang pag-ampo sa laing tinulungan. The language of the Spirit. Now, kini nga pag-ampo at basahon sa verse before mo padayon. Ephesians chapter 6 verse 18. Then he which says, pray in the Spirit at all times, with all prayer and supplication. Well, ang prayer in the Spirit dili lang limited sa speaking in tongues or prayer in tongues. Umingon ka, nag-ampo ka sa iyong silingan na maluwas, that is praying in the Spirit. Petition and kanang prayer of petition or prayer na kaigsunan of intercession is praying in the Spirit gihapon. Kanang pag-ampo nga dili selfish na pag-ampo. Kanang pag-ampo nga kaigsunan, hallelujah, nga mahitabo ang kabuton sa Ginoo. But diha sa praying in the Spirit, the highest form of praying in the Spirit is praying in tongues. Okay? So na ko nga masabtan eh. Kanang mga classes pag-ampo atong gingon praying in the Spirit, dili lang limitado sa praying in tongues, but ang pinaka-highest form diha sa pag-ampo sa Espiritu is praying in unknown language. Nga naman, tungkol kay sa pag-ampo sa unknown language, imong gitugutan o gipasagdan ang balaang Espiritu nga mamuhat in behalf sa mga dili nimo kaya mahibaluan, wa nimo mahibaluan o dili nimo kaya igalito, wala ka maigsoon na galito. Meaning, praying in the Spirit or in unknown language is praying over your future, praying sa unsamay posibleng mahitabo, praying na ang yawa magkaigsunan dili pagkapaghilabot, praying na kung na may plano ang yawa, ang balaang Espiritu mo na ang mubabagdaan. Mo na siya ang gahong dihas pag-ampo sa laing pinulungan. So, praying in the Spirit means to pray according to the guidance and leading of the Holy Spirit. Mo na ang pinaka-definition. Isulat na sila. What is praying in the Spirit? Praying in the Spirit means to pray according to the guidance and leading of the Holy Spirit. So, dili siya emotional prayer. It's not emotional prayer. Dili siya personal prayer. Dili siya imuhang kaugalingon nga request. But kini nga pag-ampo is based according to the guidance and leading of the Holy Spirit. Bisag binisaya na siya nga word, iyang gilito, but tungod na sa giya o padayan sa balang Espiritu na imong iapok na kay word of knowledge na dawa. Na kay prophetic revelation na dawa, then you pray according to the guidance of the Holy Spirit or leading sa Holy Spirit. That is praying in the Spirit. Essentially aligning your prayers with God's Word. Muna ka naman. Praying in the Spirit is also prayer nga ni-align sa pulong sa Ginoo. Say amen. Amen. Kung ka na pag-ampo, mga kaisunan, wala mong align sa pulong sa Diyos,
Dili na siya praying in the Spirit. Kanang katampo ka nga, Lord, kawatan ka ning akong silingan, patihan ni mo. Dili na maayo ang pag-ampo. No? So, ano ning align sa pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Ginoo na giningon, pray for your enemy. Amen. Iampo sila nga maluwas sila. Amen. Iampo sila nga ang Diyos magigsulti na nila. Na ang Ginoo ay bahala niya kung sa iyang pamaagi sa pagpikol o pagtawa o pagbangko kanila. Yes, they have consequences. Naamagin sila mga consequences nga madawat o silot. Pero ang atong pag-ampo nga dili sila mamatay sa silot, tinulungan maluwas ang ilang kalag. Muna ang pag-ampo sa Espiritu. Okay? So number one, kuno, ang prayer in the Spirit is praying according to the guidance of the Holy Spirit. Number two, praying in the Spirit is pray aligned in God's Word. Praying in alignment of God's Word. And then, number three, muna itong gingon, ang pinakataas na form diya sa praying in the Spirit is speaking or praying in tongues. Because when you pray in tongues, dili lang ka na-defile ang imong kaugalingon, nalikod ka apas pag-ampo, diha sa malang Espiritu, laing pinulungan, rebrekelebo, sekebrana. Kaya nga mga language, ihatag na sa Ginoo sa mga Kristohanon nga nabaptize na sa Holy Spirit. Ayaw mong kalibog, katingala, mga bagko. Kaya maka-pray na mo, anak, pag ma-receive na ninyo ang Holy Spirit. Pero kung kamo wala pa anak, magtinga mo, mag-ibaw yung balhibo. Magtinga mo, gusto mo nilang dampo, makakasabot ali. Pero natinga ka, nag-ibaw yung balhibo, nangingit ka. Tungkol kayo naglihok ng Holy Spirit. Amen. Na Holy Spirit. Amen. Nakakamo nga wala pa nakadawat sa gasa sa pag-ampo o blind pinulungan, pag-ampo o Lord baptize. Amen. Gaya ko anak kay sa praying in the Spirit, naala sa level 2, kutob. Level 1, nag-ampo sila according sa will sa Ginoo, sa Holy Spirit, leading sa Holy Spirit. Number 2, nag-ampo sila through alignment in the Bible, but wala sila number 3. Dili sila maka-pray in tongues. Wala sila language. No? Tungkol kaya ang language of the Holy Spirit or praying in tongues is unlimited prayer. Amen. Amen. Hindi Amen. prayer na. Kana mag-ampo bitaw ta, minaw mo. Tao labi na kamo nga kanang nagtuon pag-ampo. Ang uban di pagkabalong mo ampo. Pampuon mo no. Layo ra 2 ka segundo. Undang na mo. Ang uban natulog na. Hindi ang nag-ampo. Pero, kung nakakay Holy Spirit, nakakay language of the Holy Spirit, mag-ampo ka sa laing pinulungan. Abi, isang pag tibok adlaw, 24 hours ka, ikaw na dipindi na nimo. Dipindi na nimo. Huwag na nga. And the more you pray in tongues, the more you become powerful. Amen. The more ka mag-ampo ka sa laing pinulungan, the more ka mahimong gamanan. The more ka mahimong kusgan. And the more ang Holy Spirit muliho uban nimo. Amen. The more ang Holy Spirit mulipin sa nimo, mupanalangin nimo. Kung musulti nga ito samahan, pinagi ni Jesus. Morning nakita na ko. Nainaghanag, naguna-una, nagplano, dili maayo, bato kang sa imong kang beloved son mo nga. We need to send angels lumukural sa kang beloved son mo na. Para di makaabot ng mga tao na naguna-una, dili maayo. So, the war, muna mo sa Bible, the battle, the war is not yours. Amen. The battle is the Lord's. Amen. When you pray in the Spirit. Amen. Sabta na to? Amen. Kung anong dili man nato imuon nga necessary, o di man nato imuon mga kaigsuonan nga esensyal ang pag-ampo. Hindi mo katapan inayaw pag pinapulan sa pag-ampo. Ayaw yun, pag tinapulan. 1 Corinthians chapter 14, verse 4. Gagangon, anyone who speaks in tongues edifies themselves.
But the one who prophesies edifies the church. Praying in the Spirit is not limited by tongues, but also in prophecy. But, vice versa, dili po pwedeng wala na to ang tongues. Kaya na yung mga reliyon karon naghiwala ang tongues, prophecy na lang. Well, then, sa kadaghanan, we need to pray with prophecies para ang tanan makauyunay, magkayusan. No? So, we need to pray in our own language. Kinahanglan na ito na. Kung binisaya na, pero makasinagdaray ka na. Pero ka na mag-inusara ka, sinadaghan ka na ngayang iampo, labi na daghan ka problema, labi ng lain ng pagbati, pray in tongues. Pray in tongues. When you don't know how to pray, pray in the Spirit. Ang binisayon, sa panahon na wala kay Mao, kung sa imong ilitok sa mga pag-ampo, kung sa imong iampo, pag-ampo sa laing pinulungan. Sa pinulungan sa walang Espiritu. Kapagpaka ng Diyos. So that is praying in the Spirit. How to experience heaven on earth? By the way, ang ato din team karon sa pagpadayon sa itong series is Heaven on Earth or Thy Kingdom Come. Heaven on Earth. Hallelujah. Ato nang gibasa matensunan sa itong teksto. Hallelujah. Diha sa Matthew 18 and 20. Matthew chapter 6 about the prayer. The prayer pattern of Jesus. Na ingon din ha, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Yan itong Sunday, akong yabrihan ng mensahe, ganit, taas-taas na itong mensahe na itong Domingo, tungod kay atong tugkan ang kanang pundasyon sa mga pag-ampo. The prayer concept of the kingdom. Atong gitugkan ang pinaka-pundasyon. O nasabtan nato nga ang mga prinsipyo diha sa gingharian, mga kaigsunan, atong tanawon ron gihatag sa Ginoo ang otoridad diha sa tao. Ang dominion atol pa sa Genesis 1:26 to 27. Pero para masabtan nato, mga kaigsunan, ang konsepto sa gingharian sa Diyos, dunay 7 kabutan. Isulat ninyo paspas. Balik ta sa tuwang mensahe na Sunday set. Balik ta para makuha ninyo itong 7 important principles of the kingdom. 7 important principles of the kingdom. Para makabalik ta dito sa sunod. 7 important principles of the kingdom. Number 1. The legal authority on earth has been given to human. Akong ipasabot mga kaigsunan ang meaning sa human. Sa ganitong meaning sa human? Ha? A spirit in a dirt body. Spirit being in a dirt body. That's human. Okay? Espiritu nga naa sa yutanong lawas. Kani, inyo makita, may ato makita mo ng yutanong lawas. Okay? May atong islutan atong Domingo at kining lawasa, mao ang pinaka-gamhanan din sa kalibutan. Amen? Amen. Mo ang pinaka-importante din sa kalibutan. Pero aron mahimo ning gamhanan, kinahanglan nga ang Espiritu sa Dios mukod sa aning lawasa. Amen. Amen. Para mahimo ning mapuslan, mahimo ning gamhanan, kinahanglan ang Espiritu sa Dios mukod sa aning lawasa. Palihog kong pakita sa clip sa kadali lang sa YouTube. Kung makuha niyo, balag ko niya dito i-play. Pero na ko gusto makita niya, na-clip diha sa The Venom. Na-video clip sa The Venom sa YouTube. Ipakita niya na taon-taon. Well, paabot na ato sa ikaduhang prinsipyo. The legal principle, the 7
Important principles of the kingdom. Number one, the legal authority on earth has been given to human. Okay? Even mag-igsunan kinilawasa, importante kayo, mahimong gamanan, basta kay ato ning ipagamit sa Diyos. Number two, God did not include Himself legal on earth without human. Amen. Importante yan. Muna number two, God did not include Himself legal on earth without human. Ang Diyos mismo, illegal siya sa kalibutan kung walay tao na magpagamit o magpapuyog sa iya. Number two principle. Number three. Nakuha ninyo, number two, nakuha ninyo? Nasulat ninyo, kaya wala na ba sa screen? Okay? Number three, God will give power to human that are connected to Him. God will give power to human that are connected to Him. Ang Diyos muhatag og gahom sa mga tao na konektado ngadto kaniya. Ug usaon nga makonekta sa Ginoo? Mura kaya itong topic karon. Pray. Kaya niyas pag-ako, bukod sa nanging harian sa Diyos. Amen. The legal authority on earth has been given to human. Ang legal na otoridad dinhi sa kalibutan ihatag sa mga tao. Ikaduha, huwag i-apil sa Ginoo ang iyang kaugalingon na legal sa kalibutan kung walay tao. Sumpay na. Without human. Number three, God will give power to human that are connected to Him. Okay? Nyaw-saon ang himong konektado ta? Prayer. Okay, ang tubag. Number four, human becomes illegal because of sin. Ang human puno naghimo illegal activity. Unsa na illegal activity? Sala. Unsa man ang sala? Pagsupak sa balaod sa Diyos dinhi sa kalibutan. Gihatag sa Ginoo kanato ang otoridad dinhi sa kalibutan. Pero naa siya'y mga prinsipyo balaod na sundon nato dinhi sa kalibutan. Bisan ang Diyos mismo nagsugot o nagsunod anang mga balaura. Dili niya lapason ang iyang kaugalingong balaod. Bisan kung sa iyang isulti sa iyang pulong, diha sa Biblia, balaod na o walay na sulat sa Biblia nga wala ituman sa Diyos. Walay na sulat sa Biblia na supakon sa Ginoo. Ibig siya mismo. Now, ang mga tao nagsupak sa Diyos. Nagsupak sa balaod sa Ginoo. Dili sa kalibutan. Mauna, ning-abot ang sala. Ug ang sala mo ay nakapahimo sa mga taong illegal sa kalibutan. Unsa ang sala? Sulat ni wala importante kani unsa ang sala? Ang sala kamatayan. Ano? Unsay bayad sa sala? Bayad sa sala, kamatayan. Nga na yung illegal ang tao sa kalibutan. Kahit namatay. Muna ka, kanang tao mapatay na, di na yun pwede nga magpabilin sa kalibutan. Sunahin yung illegal ang tao sa kalibutan. Supposed to be, in the beginning, paminaw mo pag-ayo, wala yun kamatayon ang tao. Wala sa sinugdanan plano sa Ginoo nga moabot man kay sunan ang end of the world. Wala na sa sinugdanan nga plano sa Ginoo in Genesis. Kaya ang giingon ra ang subo ra sa Ginoo, puyo mo din sa kalibutan, pagpadak
mo. O butin ninyo ang tanang mga naa sa kalibutan. Kinsay magbuot? Ang tao. Kinsay maghari? Ang tao. Unsa in the first place ang plano sa Ginoo sa kalibutan? Ang kalibutan himuon niyang ginharian. Say amen. Mauna first. Mauna karon. Mubalik ta sa original plan sa Ginoo. Ang pagpili sa iyang ginharian. Sabta na to? Say amen. Ibalik ka sa prinsipyo. Principles number 5. Principles number 5. Jesus restores human authority with power. Nakanindot anin. Nakanindot anin. Si Jesus nag-restore sa atong otoridad. Pero di lang kay otoridad. Di lang kay kalibutan lang ang pamilya. Naanay kahon. Karon, mauna ni ang heaven on earth. Authority with power. Amen. Amen. Sabi niyo ba? Tanong na ko. Sa lihang natintal na sayawa si Iba, pinaagi sa serpente. Akong isulti atong Domingo para sa mga wala atong Domingo. Nganong ang yawa ni gamit ng serpente o bitin, kay illegal na siya sa kalibutan. Illegal siya sa kalibutan. Kinsa illegal sa kalibutan? Ang tao, ang tanan, mga nasa kalibutan. Sama sa hayop. Manana, ug ang bitin, legal na sa kalibutan. Kung naibawa mo ang bitin kaniadto, sa wa pa makasala, makaigsuunan ang bitin. Ang bitin kaniadto makasulti. Naiba pa. Naitiil. Kung Biblia nag-ingon, the wise and pinaka-wise na animals. Ang bitin. Whenever nag-ingon sa Bible, be wise like a serpent. That's before. Basa mo sa Bible. Pero sa diha, ang bitin ni Puyon, nagamiton siya sa yawa, gitunglo sa Ginoo na consequence. Ang bitin, unsay consequence? Magkamang ka na sa Ginoo. You will grow. And when people kung tao kita nimo, patil ka. Dili na mo amigo sa tao. O di ang revelation. Ang pinaka-pet sa tao sa unang panahon, dilo. Bitin. But now the worst enemy o pinakakuan ka animal sa tao, pinaka-hate. Bitin. Pag-alaga ka bitin, di ba na yun kagpaa? Pero ang iro, pag maamon na nimo, mga friend na nimo, di nyo ka bago. Ang bitin sa una, mga igsuon, una ang pinaka-pet sa tao. Pero nagkasala ang bitin. Kitunglo sa Ginoo. Karon, ang bitin, nagkawang na magkaon ng abog. Kunya, pag makitaan sa tao, dugbong mo ng ulo. Laan sa Biblia. O sa inom na ito? Sala. O sa inom na? Sala. So, ang tanan na kaigsuunan na mga binuhat sa Diyos sa kalibutan, kung dili na mo sugot sa Ginoo, doon na yung consequence, matao, mahayop, di siya kung sa. No? So, unya kay, ang Bible niingon naman, na silang tanan ni sugot na daw sa Ginoo. Nanay word na. Dahil ang galaxy, ang mga hayop, ang mga langka, kung ito natay kanda, ang mga ibon na lumilipad. Ay mahal ng Diyos. Yan ay suga na. Ibon lumilipad, nagpupuri. Bulaklak sa parang, nagpupuri. Isla sa dagat, nagpupuri. Nagdahil na sila sa Ginoo. Ikaw pagkahataw, di mo dahil sa Diyos. Doon na nila, ibon sa Bible, anan kong creation sa Ginoo, ni sugot na sa Ginoo. Pero na ay mga kahimulo,
nga mga tao. Ngayon, di pagkaginoo ang ilang kaugal nito. Tao, salihan natin talang tao ang yawa ni katawa. Because the devil knew nga ang Diyos dili gyud mulabag sa iyang balaod. Muna ang yawa ng itag pagi. Pamina mo, pagbantay mo kay naanay mga nanggawas ng mga false prophet, false doctrine nga si Jesus kuno o si Lucifer, dugay na pinigaw sa konsor. Si Jesus o si Lucifer magsukod. Yan na ay pinaka-worst karon. Kani, namatay live pero na mayroon kay viewers. Pero makadulog sila o ilahan na. Nanigawas karon. Nagikanis batikan. Pero wa pa nakahibalo ang kadaghanan ng mga membros Katoliko. Pero kung naay makaadto sa batikan, kaya sa mga pare nga naa sa taas ng Kristo, moadto sa batikan, sulod sa batikan, ang ilang isimba dito si Lucifer. Ginoon. Naa sila dito yung mga serpente, naa sila dito yung mga sungayan, sulod sa batikan. And this was exposed. Exposed na rin. Even ang pungkar na nagsuot, kung tanawin ninyo, ang iyang suot, ang naa sa iyang sutana, bitin. Kamu mismo, pag-search mo, kailangan may internet. Tinoon. And ang pinaka-doktrina sulod karon na ilan pa nang pugong-pugungan, but then this will be exposed sa madaling panahon. Nga kuno, si Lucifer nahimo ng amahan ni Jesus. Doon kay nagsige sila pagkita sa amahan. Ila na karon gihimong amahan si Lucifer. Nag-awar mo na. Inlayo. Diyan kung pupunahon si Lucifer, igsuon, kung yung basahon ng Biblia, asa na gikan? Asa siya? Leader of angels. Naunay ko ba siya amahan? Basahan niya. Leader siya sa mga anghel na nagdaig. Pero nagsaksiki siya dahil sa unang igsoon, kung tiyan mo ang mga gipadayag sa Ginoo, gipasimba sa Ginoo mga anghel. In the creation, huwag i-require, basahin yung Bible, huwag i-require ang mga taong dahil musimba. Basahin yung Bible. Ang yata na instruction, kuyog ka nire, magbuot ka, o panadhan, o habunin. Wala pa dito ang gingon na simbahan. Wala pa. Ang instruction, wala pa. But after natin tao, dito na. Nga naman, ang hinungdan sa pulo sa tao, rebellion, disobedience. And the only way na mapakita na kita humble, the only way na mapakita na kita surrender sa amahan ng mga Creator is to worship and to pray. Muna nga, karon di na pwede na dili mo. Dahil di mo simba o dili mo ako. Amen. Papakan na ito ginawa natin. Katawa siya, wala na, bungkag ng mga plano sa Diyos, amahan, wala na. Nagkasalan ng tao, wala na, si Adan o si Iba, nagkasalan na. Hantod na ganaman na makadautan sa mga tao. Gipatay ni Cain si Abel. Katawa-yawa, nagsugod na. And sala, nagkaraghan na ang sala. Nagkaraghan ang sala. Hantod na nag-desisyon ang Diyos na lunupan ang kalibutan. Basahin yung Bible. In Genesis chapter 6, nagmahay ang Diyos kaya gibuhat ang tao. Minabot yun ang magmahay sa samahan sa Creator. Ngayon gibuhat ang tao. Salamat kay naay nakaplagan
nga nag-ampo o nagdayo. Kinsa ba to? Si Noah. Noah! Favor. Sa kadaghan sa mga tao nga nagpakasalanan tanan, salamat sa Ginoo nga naay Noah nga nagpabilin nga mga tao. So, si Noah, gitagang instruction sa Ginoo, paghimong arkadong, himo mo na himong himoon. Detalye. Pila ka tuig himo ni Noah ang arka? Pila ka tuig? 120 years. Kanang 120 years sa ilang panahon, pero dugaya na. Kaya ang ilang orasan kanya ito lahit. Katong gingon ni Pastor Edward, ang ilang orasan katong mukuha og light sa adlaw, katong murag mo reflect ang adlaw. Makita. Lahit ang ilahang adlaw, ang ilahang date kanya ito, ang ilang orasan. Lahit. Dugay. Karon kay accelerated na. Pas-pas na kayo. Pero 120 years, gihimon ni Noah ang arka. Nagbagulbul ba si Noah? Lalo nagtanong ito 120 years, Pastor. Alangan nga, wa pa man sila yung mga chainsaw. Wala pa. Wala pa man sila yung mga power tools. Ang tawagan. Mano-mano ka na! Mano-mano! Gabas din! Allah! Allah! Gabas ka! Karon! Paniudto! Bira panihapon! Bira pamahaw! Pinting nugaya maputol! Ang tagal ni 20 years! Pero nagbabulbul siya. Nga naman, Noah is righteous. Salamat nga naata mga kaliwat ni Noah, mga righteous people. Noah prayed. Si Noah nag-ampo, si Noah nagdaig sa Ginoo. Mo nang gisilutan sa Dios sa kalibutan pinagi sa luno, pero si Noah o ang iyang pamilya naluwas. Mo na karon mga igsuon ang plan sa Ginoo. Nagpadayon. Tanaw mo na ako. The plan of the devil continues. The plan of the devil continues. Iya mo dibuhat ng padayon. Ang pagkadautan ng padayon, imo nang Ginoo, pasandihin sila. Pasandihin niya na magbuhat sa iyang business diri sa kalibutan. But I will continue my kingdom business. Kung nagyaraw sa Ginoo ang yawa, nakapuyo sa kalibutan. The Bible says, gihulog sa Ginoo ang yawa. Si Lucifer, ug ang iyahang mga anghel, nahulog gikan sa langit. Gihulog diri sa kalibutan. Asang yawa ron? Naana sa kalibutan. Naana sa kalibutan. Kinsa nagtugot na mahimong ligan ang yawa sa kalibutan? Ang tao. The Bible says, the devil continues. Unsay ang business sa kalibutan? Muna ang Biblia nag-ingon ang madautan ng sabot o pagkadautan. Grabe ka. Illuminati. Grabe ang pagkakadautan. In Hollywood, 5 kalantaran, garapalan. Ang ilahang pagkadautan. But thank God, ang plano sa Ginoo, walang plano sa Ginoo sa pag-build sa iyang gingharian. Maybe we live in one earth, but we did not live in one kingdom. Amen. Nagpuyo ka rin sa usa ka kalibutan, pero wala ka nagpuyo sa usa ka gingharian because we don't belong to the kingdom of this world. Nabelong ta sa kingdom sa Ginoo. Hallelujah! Kinsay gitintal sa yawa? Ang tao. Particular, kinsa nga tao? Si Iba. Si Iba. Mga babae, ang temptation, magsugod yun sa inyo.
Nakasala ang lalaki sa babae. Mabitaw na dapat ang mga babae sa Muslim law abunan mataray pakita. Okay? Pwede tayong islog, jadi mata, hindi mo naman itong topic. Karon, tawag na nako ang signifikat niya. Ang plano sa yawa, tintalon ang tao, ang babae. Natinta ang babae. Karon, pagtuo sa yawa, katang kami, kalat na ni. Wala nagumpot na ang plano sa mga. Paano niya na maghimong ikarian ko na? Now, karon, I will build, kung nagyawak, I will build my own kingdom on earth. But God decided, no dumi, nagyawak, di kahibalo kung sa'y nasa unang-una sa Diyos. Di siya makabasa. Gawasa na, di siya kabasa sa unang-una. Because still, you have given that freedom, free will, wala i-allow sa Ginoo na masabtan sa yawa. Baka yawa, kaya naman siya sa kalibutan, makadungog siya kung sa iyong isulti. Okay? Na-difference ka ron. What you think and what you spoke. If you speak it, the devil will hear it. Muna ang brother saying on life and death are in the power of your tongue. Kung sa isulti ni mo, inabuhi o tumlo na adi-adi ka. So still, nakakay authority. Pero powerless. Nagkadahan ang panahon, nagkadagan ang panahon. God reveals His plan to the prophet. So sige ko sa Bible, summarize niya. Through the woman, nga kasala, nga gigamit nimo, Satanas. Through her, I will make a Savior. Amen. In the lineage of this woman, in the lineage of this man, buwan pasabot, sa Ginoo, pinagi sa tao, yung itintal na nakasala, ang tao niya po na akong gamitin para ma-reveal yung akong ginagawa. Amen. Dito na sa time ni David, still si David nakasala, naagya ako na ang nature sa sala. Sa iyang anak si Solomon, still ang nature na anak. Pero nawa ba ang Espiritu sa Diyos? And so, ang mga tao, hindi mo dapat pupili, yun ay sinasabi, ako'y choice. Kasi buhat. From them, David, di ba may mata? Jesus, son of David. Pero this Joseph ko niya naman. Ambot pasabot ang connection sa plano sa Ginoo. From this generation to another generation. Amen. Who's David? David! Makasasala. But still, David worshiped the Lord. Love the Lord. Kabalo ka o unsa ang makapawa sa sala. Makapawa sa sala. Pag-inulsol, pagdaig, pagsimba, pag-apo. Amen. Tungkol kayo mo nag-iimo ni David, si David, gigaymotan sa Ginoo. Huwag ba'y sala si Noah? Nagkasala kaya ako. Si Noah, iyang sala, kung ano mapapunsa? Nahubog. Sa iyang kahubog, naghubog. Walang pabisyo. Si Noah, palahubog. Pero, tungkol kay si Noah, ikahimutan sa Ginoo. Gibago siya sa Ginoo. Wala na namatay. Si bisan kinsa mga tao isulat sa Biblia nga na-fail, nakasala, apan wag sila namatay sa sala. Itawag sila matarong tungkol kay sa ilang kamatayon, namatay sila diha sa Espiritu. Amen. Read your Bible. Importante kaayo ni. Nganong importante ang pag-ampo, pagsimba, o pagbasa sa Epulog. Mauning niyo na. Mauning rason.
Amen? Amen. Nga nang maputa, nga nang musibata, nga nang mabasa sa Bible. Nga nang tungod kay naana ng bigani nga realidad, ang yawa naana tayo ginatawag enemy. The devil is not enemy of God. The devil is our enemy. Tanong na ko, si Lucifer, hindi pwede ikumparar ni Jesus. Kasi si Lucifer, hindi yun makapirdi ni Jesus. Isuwayanan niya na sa Mateo 4. Amen? Amen. So, hindi pwede di mo, Jesus versus Lucifer. Dili. Kung mahimot ang drama o salita, ina, Pastor Jesus versus Lucifer. Pero kung mutindog ka sa imong otoridad, bisa ng yawa mo karakilugagan. Amen. Kung sa bagay, ampo. Amen. Isulti ang ulo. Ideklara. Resist the devil. And he will flee. Amen? Amen. So, dili sa kalimutan, kay gitagaan na natong fake identity ang yawa. And he become legal on earth. So, sa pagi, na ay mga tao nagpagamit niya. Tanaw na to itong binom na. Nawala. Ha? Dili, clip lang. Dahil, clip na. Katong trailer ba? Trailer. Oh, sige. Nawala to, di ka dali. Bunda ko yung bunda dito. Afraid. Ito talaga. Nawala to. Thank you for bringing us collectively to this moment. It is a moment that so many have dreamed of claiming. History starts today. How do you work for an evil person? I don't know, friend. My friend wants friend. Are you gonna be able to start tomorrow? I told you I'm doing my job. I'm a reporter. I follow people that do not want to be followed. What about the allegations that you recruit the most vulnerable for tests that end up killing people? You talk to my fitness, Mr. Boss, is that a threat? You have to learn how to hide in plain sight. I'm pretty good at it. But you suck. Whoever you are. I work at the Life Foundation, and I need your help. We found something. We call them symbiotes. Carlton Drake believes that the union between human and symbiote is the key for evolution. I'm feeling really sick. I'm here with poison. Not real, no, it's just in my head. I'm gonna need Mr. Drake's property back. I will not. Why would we do that? If you're gonna stay, you will only hurt bad people. We can do whatever we want. Do we have a deal? Sacrifice. One thing you almost did. You should be extremely afraid. What the hell are you? We. Off na. Tanawa. Wala yung mahitabo sa tao. Gialaw niya. Yang tao, ano naibinog, tungod sila ang discovery. Hilig kita mutilaw ba? Mag-discover ba? Usap hindi? Usap hindi sa laot. Kung katilaw ka rin. Usap di maayo rin. Kato bitang mga naibisyo pero wala na nagsugod na yun sa unang pagkatao nito. Kano sama na rin-abot ng bisyo? Gitilawan. Hangtod ka ng bisyo, maunay nagbuot niyo. Tinala ka. Oh, kanang mga drug addict. Kanang mga
sa lidagan, tanaw ninyo, niabot ang panahon nga nahawa to. Wa na i-control kay iya nang gipapahawa, wa niya tagain na o dominion sa iya. Right. Muna ito.